Nandito tayo sa hospital. Nandito tayo sa clinic at pinick up natin yung ating heart monitor na ganito itsura. Kailangan nilang idikit ito sa ating body for 2 weeks at hindi raw ito matatanggal kahit na maligo ka. Regular day, gagamitin mo kahit naliligo ka, kahit ano, maliban lang kung magsiswimming ka. So ngayon, ito na, nireceive na natin. At nilinis nila yung ating dibdib at dito nila inilagay yung ating heart monitor. So for 2 weeks ay suot natin ito at pinush na natin yung button to make sure na ito ay naka-on. Ngayon 2 weeks natin itong gagamitin at pagkatapos natin gamitin ay isi-send lang natin kung saan naka-address. Merong nakalagay na address dito sa box at isi-send natin sa post office para matanggap nila ulit. And kapag meron tayong nararamdaman na palpitation, every time na tayo nakakaramdam, kailangan natin itong pindutin. Push lang natin yung button para mag-record sa kanilang monitoring. And then meron ditong barcode na kailangan nating, nasa loob din ito meron barcode na kailangan din nating i-download para makita natin yung ating monitor. At syempre, pwede tayong mag-document through dun sa barcode. Meron siyang booklet. Yan yung booklet. Kaya meron siyang apps. Yun yung gagamitin natin para ma-record natin yung mga detail ng palpitation ng ating heart. Ito yung ating monitor, heart monitor. Yun yung ginawa natin today. Ngayon ay January 25. Magdo-document tayo nito para malaman natin kung ano yung magiging result ng ating palpitation ng puso. At ang tawag dito ay Holter monitor. Heart monitor. Yung nakasulat, heart monitor. Okay. Tapos na tayo at uuwi na tayo. Then after 2 weeks ay babalik tayo for another follow-up para dito sa ating heart. And then another 1 month for follow-up again. So tingnan natin kung anong magiging result. Overall naman maganda yung result ng ating blood test and everything. Pero yun nga, pag nagkakaramdam na tayo ng mga palpitation, ng mga dizziness at pagtaas ng ating blood pressure, kailangan natin talagang magpa-check na kaagad sa doktor para maagapan, para ma-monitor yung ating blood pressure. Ginawa ko po ay yung pagpapalpitate nating puso ay umiinom tayo ng water. Pinipilit natin matulog ng kompleto. At try natin mag-exercise para makatulong. At syempre, yung pag-inom ng gamot sa tamang time. At yun nga, iwasan ang pag-iisip. Yung dosage ng ating gamot ay pwede nilang itaas. Ang ginawa natin ay nag-BP tayo, nagba-blood pressure tayo. Check ng blood pressure every morning and evening nang nakaupo. Pagkagising nyo, huwag muna kayo agad-agad tatayo. Maupo muna kayo and then i-check nyo at i-monitor nyo inyong BP. Ganun din bago kayo matulog. So, yun yung ating ginagawang observation dun sa ating blood pressure. At syempre, para make sure na hindi nyo nakakalimutan ang inyong blood pressure, kailangan nyo din ng mag-monitor. Gumawa kayo ng notes at isulat nyo rin yung inyong blood pressure everyday for the whole week or for the whole month. Depende sa request ng inyong doktor. Ayan, naka-ready na tayo at mag-stick ito for 2 weeks. Okay, hintayin natin kung ano magiging result ng ating heart exam. Yun lang. Bye. Thank you.